Maligayang pagbabalik sa Tuklasin Mo Movie Recap. Ngayon, ikikwento ko sa inyo ang isang 2007 horror thriller movie na pinamagatang Vacancy. Ang pelikulang ito ay puno ng suspense, drama at katatakutan na pinagbibidahan ng mag-asawang na wrong turn at na-stranded sa isang liblib na motel. At matutuklasan nila na puno pala ng kamera ang kwartong tutulugan nila hanggang sa ma-realize na kailangan nilang makatakas bago pa sila ang maging bida sa makapanindig balahibong pelikula. Magagawa pa kaya nilang makatakas sa mga psychopath na gustong mambiktima sa kanila? Iyan ang sama-sama nating tutuklasin. Kaya sit back, relax, and enjoy the show. Galing sa family party ang mag-asawang David at Amy. Tinatahak nila ang daan pababa ng bundok nang biglang may inawasan silang raccoon sa daan. Dahil doon, kaya nagising si Amy sa pagkakatulog. Doon napansin ni Amy na parang ibang tinatahak nilang daan. Kaya nagpaliwanag si David na merong aksidente sa dinadaanan nila. Dahil doon, kaya sarado at kaya nag-iba sila ng ruta pa uwi. Mahahalatang dumadaan sa pagsubok ang relasyon nilang dalawa. Dahilan ng pagiging irritable nila sa isa't isa. Nagtatalo sila habang papauwi ng maglabas ng apple si Amy para sana hiwain. Kaso, aksidente niya nahiwa ang sarili na nag-iwan ng dugo sa apple. Habang umaandar, pansin ni David na parang may tumutunog sa sasakyan dahil ito sa pag-iwas niya sa raccoon kanina. Dahil doon, may posibilidad na baka tumirik sila sa daan. Mabuti na lang, bago pa tuluyang masira ang sasakyan, ay nakakita sila ng gas station. Nang huminto ang sasakyan ay nagsimula na naman silang magtalo. Nagtatalo sila tungkol sa mapa at kung saan ang eksaktong lugar nila. Nang biglang nagulat sila sa lalaking nakasilip sa bintana ng sasakyan. Ito pala ang attendant sa gas station. Doon, minabuti na lang sabihin kung anong sitwasyon nilang dalawang mag-asawa at sinabing papunta sana sila pababa ng bundok. Sinabi ng lalaki na mali ang ruta nila at kailangan nilang bumalik ng 30 miles para matumbok ang tamang daan. Nag-offer din ito na ayusin ang sasakyan. Bumaba ng sasakyan si David para samahan ang lalaki na tignan ang sasakyan. Habang tinitignan ni David at ng attendant ang sasakyan, may kinuha namang picture si Amy ng isang bata at biglang umiyak. Dumadaan sa pagsubok ang kanilang relasyon dahil sa pagkamatay ng kanilang anak. Tapos nang ayusin ng attendant ang sasakyan kaya nag-offer ng pera si David sa lalaki pero hindi niya ito tinanggap. Tinuro ng attendant ang daan papauwi at bago umalis ay binigyan niya si Amy ng lusis. Pinagpatuloy ng dalawang biyahe pero hindi pa sila nakakalayo ay tuluyan ang nasira ang sasakyan sa gitna ng kawalan. Kaya inihinto nila ang sasakyan sa tabi. Sa lugar na yun, napansin ni Amy na walang signal. Dahil wala silang choice, kaya naglabas na lang ang dalawa ng flashlight at nagsimulang maglakad pabalik ng gas station na 1 milya ang layo sa kinaroroonan nila. Habang naglalakad sa gilid ng daan, nagtalo sila dahil sa paulit-ulit na pagbanggit ni David ng patungkol sa namatay nilang anak. Masakit para kay Amy, naalalahanin ng anak kaya nainis ito. Matapos maglakad ng ilang oras, nakarating silang dalawa sa gas station. Sa kasamaang palad, wala ng tao sa lugar. Kaya nagtungo ang dalawa sa hotel na katabi ng gas station. Nang makarating sa hotel, agad nilang narinig ang isang babaeng sumisigaw na ikinatakot ni Amy. Pero hindi ito napigilan na pindutin ni David ang bell sa lamesa. Lumabas ang manager ng hotel kaya kinausap ito ni David patungkol sa naririnig na hiyaw sa loob. Bumalik sa loob ang manager para patigilin ang ingay. Bumalik ito kala David na may hawak na remote at sinabing nanonood lang siya ng pelikula. Nagtanong ang mag-asawa sa lalaking ito kung saan sila pwedeng makahanap ng mekaniko pero sabi ng lalaki ay wala nang bukas na auto shop sa mga oras na yon. Nagduda si Amy sa mga ikinikilos ng manager habang si David ay nakapagdesisyon ng doon na lang matulog ng gabing iyon. Sa abot kayang presyo ay inoffer ng lalaki ang honeymoon suite para sa dalawa. Nang makaalis ang mag-asawa, makikitang bumalik ang manager sa likurang kwarto at muling maririnig ang sigaw ng babae.
Sa kabilang banda, makikitang pumasok na ang mag-asawa sa kwarto. Ito ay maalikabok at may mga ipis. Bukod doon, marumi din ang tubig na lumalabas sa faucet. Pero kahit na ganoon, pinili pa rin ang mag-asawa na magstay sa lugar upang palipasan ng buong magdamag at nag-usap patungkol sa kanilang gagawing divorce. Pero hindi pa nila ito pinapaalam sa kanilang mga kaanak. Natigil ang pag-uusap nila nang may biglang tumawag sa telepono pero wala namang nagsasalita sa kabilang linya. Matapos noon, biglang may kumatok ng sobrang lakas sa pinto pero wala namang tao nang tignan ni David sa labas. Nagring ulit ang telepono pagkatapos, bigla ulit may kumatok na malakas sa connecting door ng kwarto. Kahit naguguluhan si David sa mga nangyayari, ay kinatok niya rin ang pinto ng malakas at tinanong ang misteryosong tao na kumakatok kung anong gusto nito sa kanila. Ito ang dahilan kaya natakot si Amy at nagdesisyong isarado ang pintuan. Muli, meron na namang kumatok sa harap ng pintuan kaya nagalit na si David at lumabas ng kwarto. Pinuntahan niya ang kalapit na kwarto pero walang sumasagot doon. Dali-dali itong pumunta sa front desk para ireklamo ang nangyayari. Pero bago makaalis ay inutusan nito si Amy na ilak ang pintuan ng kwarto nila. Matapos marinig ng manager ang reklamo ni David ay sinabi nito na walang ibang tao doon bukod sa kanila. Kinuha ng lalaki ang baril na nakadisplay sa dingding at nangakong titignan kung sino ang salarin. Base sa lalaki, mayroong mga college students ang patagong pumapasok sa motel para mag-inom. Nang makabalik si David sa kwarto, minungkahi ng asawa niya na bumalik na lang sa kanilang sasakyan dahil nararamdaman niyang hindi sila ligtas doon. Pero hindi sumang-ayon si David dahil pagod na ito. Binuksan niyang TV at kumuha ng VHS para manood ng pelikula. Nang magsimula ang palabas, napanood ni David ang isang compilation ng mga bayolenteng gawain kung saan merong mga tao ang tinutorture sa loob ng isang kwarto. Inisip ni David na normal lang na palabas ang napapanood niya. Makalipas ang ilang minuto, napansin ni David na parehas ang kortina pati na rin ang higaan nila sa napapanood na palabas. Napansin din ito ng asawa niya. Doon nila na-realize na ang palabas na napapanood nila ay kinunan sa parehong kwartong tinutuluyan nila. Nilibot ni David ang buong kwarto at doon niya nadiskubre ang mga nakatagong kamera sa iba't ibang sulok nito. Matapos noon, biglang namatay ang ilaw at sinamahan pa ng kalampag sa pintuan. Habang papaatras silang dalawa sa dingding, makikitang merong taong nakamaskara sa likuran. Nang mabuksan muli ang ilaw, sinubukan nilang dalawa na tumakas gamit ang bintana sa palikuran. Ngunit nakapako ito. Pagkatapos nakita nilang masanas na nabahira ng dugo ni Amy nung nasa kotse sila na nakalapag na sa lababo ng CR. Sigurado si Amy na naiwan niya ito sa kotse kaya hinila ni David ang kortina sa CR pero wala silang nakita sa loob. Sa mga oras na yun, nag-isip sila ng ibang plano para makatakas. Tumakbo sila papalabas patungo sana sa kakahuyan, subalit may dalawang taong nakamaskara ang humarang sa kanila at parasahan silang pinabalik sa kwarto. Hindi sila naabutan ng mga ito. Dali-dali nilang sinarado ang pintuan. Habang kinakalampag ng mga kalalakihan ng pinto, sinubukan ni Amy na tanggalin ang mga pako sa bintana ng CR. Subalit, biglang dumungaw sa bintana ang isa sa mga lalaki na nakamaskara. Sumigaw si David at nagsinungaling na meron siyang dalang baril para takutin ng mga kalalakihan. Mukha namang umepekto ang ginawa niya at tumigil ang mga nakamaskara na kalampagin ang pintuan. Dahil doon, nasabi ni David ang susunod niyang plano. Ito yung pagpunta niya sa payphone na nakapwesto sa harap ng motel. Kailangan lang kunin ni Amy ang atensyon ng mga nakamaskara para magkaroon ng oras si David. Nagkunwari si Amy na sinisira niyang bintana para makalabas habang si David ay dali-daling nagpunta sa payphone at tumawag sa 911. Hindi nagtagal ang pag-uusap nila nang ma-realize ni David na ang kausap niya ay ang hotel manager. Matapos noon, biglang may mabilis na sasakyan ang bumunggo sa kinatatayuan niya. Mabuti na lang at nakatakbo siya. Hinabol siya na sasakyan hanggang makabalik si David sa kwarto ng motel. Dahil doon, wala na silang ibang pagpipilian kung hindi basagin ang salamin para magkaroon sila ng matulis na bagay na gagamiting armas. Hindi nila alam na pinapanood lang pala sila ng hotel manager gamit ang mga CCTV na nakalagay sa kwarto. Ang motel manager pala ang may pakana ng lahat.
Makalipas ang ilang minuto ay nagising si Amy. Nakatulog pala ito. Nagalit si Amy dahil hinayaan siya makatulog ng asawa. Pero sinabihan siya ni David na kumalma dahil alam niyang pinapanood sila gamit ang mga nakatagong kamera. Gusto ni David na isipin ng mga nakakanood sa kanila na hindi nila sinusubukan na tumakas pa. Samantala, habang natutulog pala si Amy ay pinapanood ni David ang mga video record para mapag-aralan ang patungkol sa mga kalaban nila. Naniniwala si David na ang narinig nilang sigaw noong pumasok sila sa motel ay galing sa video na pinapanood nila ngayon. Base sa obserbasyon ni David, natutuwa silang panuurin ang mga biktima nila. Pag nanawa na sila sa panunood ay saka sila papasok. Hindi lang yun, napansin din niyang sa CR palagi lumalabas at pumapasok ang mga kalaban. Dahil doon, kaya naghanap si David ng sekretong lagusan sa CR. Nadiskubre niyang merong lagusan sa sahig. Pagtapos, sinabi niya kay Amy na merong truck na huminto sa harap ng motel. Habang nakikita nila ito, nagsimula silang dalawa na kalampagin ng bintana para makuha nila ang atensyon ng truck driver. Subalit ang lalaking yun ay kasamahan pala ng masasamang loob. Dumaan pala ito para bumili ng mga violenting video na hawak ng motel manager. Nang makita nilang mga kalalakihan na papalapit ng pinto, pumunta sila Amy at David sa CR para dumaan sa lihim na lagusan. Dumaan sila sa isang madilim na tunnel. Ginagapang nila ito na matigilan sila dahil sa mga nagkukumpulang daga pero wala na sila ibang pagpipilian kung hindi tumuloy sa daan. Sa dulo ng tunnel ay makikita ang isang lagusan kung saan ang labas nito ay ang CCTV room na makikita nagpapalabas ng iba't ibang uri ng mga violenting palabas. Nang silipin nilang labas ng pinto mula sa kwarto, makikita ang front desk. Bago tuluyang lumabas ay nagmadali silang tumingin-tingin sa paligid ng CCTV room ng mga bagay na maaaring makatulong sa kanilang pagtakas. At si Amy naman ay kaagad tumawag sa 911 nang makita ang isang telepono doon. Pero bago niya masabi ang nangyayari, pumasok ang manager at isang lalaking nakamaskara. Nag-away sila dahil nakatakas ang mag-asawa. Nadiskubre din nila ang telepono na nakabukas at nakadial sa 911. Dahil alam nilang walang ibang mapupuntahan ng mag-asawa, pinapasok ng manager ang lalaking nakamaskara sa lagusan para hulihin ang dalawa. Matapos noon, inutusan niyang iba pa na pumasok din sa tunnel. Pero natakasan ng dalawa ang mga nakamaskara at nakahanap ng ibang lagusan. Ito ay nakakonekta sa gas station. Dali-dali nila sinaraduhan ng mabigat na bagay ang lagusan upang walang makasunod sa kanila. Sa mga oras na yun, hindi na kinaya ni Amy at humagulhol na ito ng iyak. Nagsisi ito dahil sa pagiging irresponsabling ina dahilan ng pagkamatay ng kanilang anak. Niyakap naman ito ni David at sinabing aksidente lang ang lahat. Hindi lang yun. Matapos nila pagdaan na nakakabaliw na gabing iyon, sinabi ni David na ayaw niyang mawala si Amy at magsisimula ng panibagong buhay pag nakatakas sila doon. Hindi nagtagal, natigil ang usapan nila nang may biglang tumigil na sasakyan ng pulis sa lugar pero natatakot silang magpakita sa mga oras na yun. Pinapanood ng mag-asawa ang mga nangyayari. Nakita nila ang manager na lumabas ng motel at binati ang pulis. Nandun palang pulis dahil sa tawag na natanggap. Mukhang inosenteng sinamahan ng manager ang pulis at hinayaang maglibot-libot sa lugar pati sa kwartong tinutuluyan ng mag-asawa. Sa loob naman ng auto shop, nakita na sila ng mga masasamang tao at pinipilit makapasok sa loob. Nagtulungan ng dalawa na itulak ang drawer para hindi makapasok ang masasamang lalaki. Samantala, habang nagtitingin-tingin ng pulis sa loob ng kwarto, napansin niyang merong ilaw sa likod ng pinto. Doon, napanood niya ang violenting video. Doon niya napagtanto na merong kakaiba sa lugar. Habang hawak ang baril, lumabas ang pulis na halatang kinakabahan. Nang mapansin na mag-asawa na aalis na ang pulis, lumabas ito at nagtatatakbo para humingi ng tulong. Subalit sa kasamaang palad, hindi umaandar ang sasakyan ng pulis. Maging ang antena ng walkie-talkie ay pinutol. Dahil lumabas ang sasakyan ng pulis para tingnan ang makina, ngunit biglang nagpakita ang mga nakamaskarang lalaki at sinaksak ang pulis hanggang sa mamatay. Nagpanik ang mag-asawa at nagtatatakbo pabalik sa kwarto ng motel. Doon, sinubukan nilang tumakas gamit ang magkarugtong na pintuan. Binasag rin ni David ang bintana pero
Napagtanto niya na hindi siya kasya doon. Habang abala ang masasamang tao sa pagtatago ng sasakyan ng pulis, nakapag-isip ng plano si David. Sinira ni David ang damit ni Amy at inilagay sa bintana para magmukhang doon sila dumaan, pero ang totoo nakatago ito sa kisame. Habang nandun si Amy, ay pupunta naman si David sa nakita niyang baril na nakadisplay noon sa dingding. Sinarado ni Amy ang kisame pero bago umalis si David ay sinabihan niyang asawa na mahal niya ito. Pero pagkabukas ni David ng pinto ay sinaksak siya ng isa sa mga lalaking nakamaskara habang si Amy ay pinipilit na maging tahimik. Sa naiwan lakas ni David, pinilit niyang gumapang papalabas. Doon naabutan niya ang manager na kinukunan siya ng video. Pumasok sa loob ng kwarto ang manager para hanapin si Amy. Buti na lang hindi nila ito nakita at umalis na agad ng kwarto. Nanatili si Amy na nakatago sa kwarto hanggang sa sumikat ang araw. Saka nagpa siyang hanapin si David nang ito'y magising na. Ngunit nang makalabas ng pinto ay isa sa mga nakamaskarang lalaki ang nasa kwarto pala, nakamuntika na siyang mahuli. Tumakbo si Amy sa natitirang lakas niya. Pumasok sa sasakyan ng umandar ito. Isa sa mga lalaki ang bumutas sa itaas na bahagi ng sasakyan para kunin siya. Habang nagdadrive at nagpapanik, nasagasaan niya isang lalaki nakamaskara din. Nakasurvive siya sa pagbangga, ngunit namatay naman ang dalawang nakamaskara. Isa sa mga nakamaskara ay ang lalaking attendant sa gas station. Pero hindi pa roon nagtatapos ang pagsubok kay Amy dahil hinahabol siya ngayon ng hotel manager. Tumakbo siya papalayo habang ang hotel manager ay naghinagpis na makita ang bangkay ng mga kaibigan. Bumalik si Amy sa CCTV room at isinara ang lugar gamit ng mga drawer, sabay kumuha ng martilyo bago lumabas ng lobby. Doon nakita niya ang baril sa dingding. Inaabot niya ito pero nandun na palang manager at bigla siyang sinakal sa likuran. Sumunod na eksena ay nagkarambola na sila sa sahig. Sinuntok ng manager si Amy at binugbog sa sahig. Matapos nun ay kinaladkad sa sofa at nagsimulang videohan siya. Nagsisisigaw ito at sinabing sana ipinatay na niya ito noong gabi pa lamang. Pero sinipa ito ni Amy sa masailang bahagi. Doon nagsimula ulit sila magrambulan. Mabuti na lang, nakuha ni Amy ang baril na nasa sahig at binaril ng maraming beses ang lalaki hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos nun, pinuntahan niya ang asawa. Mabuti na lang at humihinga pa ito ng maabutan. Sunod ng ginawa ni Amy ay tumawag ulit sa 911 at nagmakaawa na tulungan sila. Nagtapos ang palabas na nakaupo ito sa tabi ng asawa. Mabuti na lang, buhay pa ang asawa at nagdesisyon si Amy na huwag nang ituloy ang pagde-divorce nila.